Laglagan na nga ba matapos ang pasabog ni former Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal, posibleng makalagad na rin daw sa kontrobersya ang kanyang pamangkin na si Congressman Sandro Marcos. Alright, reaction, TVPH, nagbabalik, reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction, tuloy-tuloy na po ito. Wala na pong tigil ito mga ka-reaction dahil lumabas na po itong si Tambaluslos. Ngayon, balita ko po hindi ko po alam kung ano po ito, kung tinatawag nating confirm. Balita ko po si Tambaluslos ngayon mga ka-reaction ay wala na sa Pilipinas. Nakatakas na daw po. Ngayon, ito balita ko rin, ang susunod na tatakas daw ay itong si Sandro. Si Sandro, yung anak ni Bangag, putangin na, takasan na po mga ka-reaction. Kasi bakit kayo mga ka-reaction? Kapag tinuloy-tuloy daw po ang planong pag-iimbestiga dito kay Tambaluslos na itinuturing na isa sa mga mastermind, which is totoo naman na di umano, ay sabi nga yan ni Saldico. Ngayon, para yatang may plano itong si... Mamaya tatawagan po natin si Saldico Pero bago yan mga ka-reaction, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng ating mga subscribers. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating napakagandang reaction video. Dahil bakit tayo natawa doon? Dahil mga ka-reaction, marami pong warm comments na nagsasabi na mas tiwala sila sa Reaction TV PH kaysa sa mga mainstream media ng mga bayaran. Tumataba po ang aking puso't damdamin isipan ay talagang masyang-masya ako dahil na-appreciate po ninyo itong ating napakagandang community dito na pinag-uusapan po natin ang tunay at wala pong tinatawag na pampaalsa. Ito nga mga ka-reaction marami pong nagko-comments dyan na talagang sinusubaybayan daw po tayo sa pagpapaliwanag, sa pagbibigay ng mga komentaryo, reaksyon. Dahil mga ka-reaksyon, kahit tawagin pa nila si Satanas, yung mga demonyo dyan, nakasama si Bangag, si Tambaluslos, si Saldico, si Jake Cyrus, tsaka yung malahat dyan sa kongreso ng mga animal na nakinabang sa Kabanang Bayan. Isa pa itong si makademonyong propetang bishop. Ano ba pangalan yan? Pag-comment nga sa comment section yan. Yung lumalabas ang dila ng animal na yan na mga ka-reaction, talagang tuloy-tuloy na po ang kamalasan nila. Dahil mga ka-reaction, nagse-self-destruction na sila. Sila na ngayon ay nagkakagatan. Sila na ay nagkakagatan. Tahimik na po si Sandra ngayon. Wala na po mga ka-reaction kasi pag nakita na po natin na sila mga ka-reaction ay nagtuturuan na. Ibig sabihin mga ka-reaction, yung ginagawa po nilang impeachment kay VP Sara Duterte, understandably, di ba English yun? Understood na po yun na talagang wala na po. Wala nang silbi, wala nang saysay ang kanilang mga ginagawa dyan sa Kongreso. Lalong-lalo na mga ka-reaction, tumakas na di umano itong si Tambaluslos. Parang sumunod na kay Saldico, doon na sila mag-away sa abroad. Pero mga ka-reaction, ito po, meron pong bagong lumalabas ngayon na kuro-kuro o haka-haka na itong nakikita natin Bangag ay hindi na siya yung original na Bangag. Hindi na siyang umingiwi, parang tumangkad. May papalabas po akong pictures, video sa inyo. Hintayin po ninyo mga ka-reaction. May papalabas akong video. Kayo po ang umusga kung si Bangag nga ba yung nasa video o isang impostor. Nako mga ka-reaction. Kayo po ba mga ka-reaction, naniniwala kayo mga ka-reaction na hindi na po aabot ng 2027 sa Malacanang, ang Bangag na yan ay talagang magsisipulasan na yan, ang tawag doon, magsisitakbuhan na yan. Palagay ko pinapalinis na nila ang bahay nila sa Hawaii. Pinapaayos na nila ang bahay nila doon sa Hawaii. Dahil mga ka-reaction, ito pa, may nararamdaman po ang mga eksperto ngayon na namumuong people power. Hindi ko alam kung kailan o paano mangyayari yun, pero marami pong mga eksperto na nakakaamoy na para yata ang Armed Forces of the Philippines, para yata yung Armed Forces of the Philippines, alam nyo na. Pero bago yan mga ka-reaction, hindi natin kailangan yan Hindi sila mananalo sa 2028, ayaan natin sila mag-suffer. Kasi mga ka-reaction, ginigisa na sila dyan sa may Supreme Court.
At yung mga mainstream media na bayaran na yan, na hindi nila pinapalabas yung oral argument na Supreme Court na inuulit-ulit ko dahil mga kareaksyon, yun po ang mitya. Ito pa, ang pinakamalupit dito mga kareaksyon, itong si Bangag at itong si Batman, inihintay pa po ng Supreme Court yung sagot nila doon sa demand ng Supreme Court na dapat silang magpa-air follicle test, magpa-drug test, at magpa-physical at mental examination. Oo, di ba? Tatlo yun. Hindi ko alam kung ilan yung mapapasa nila doon. Palagay ko, zero sila doon. Ito pa mga kareaksyon ng malupit dyan. Ito mga kareaksyon ng malupit dyan. Habang hindi po nila alam kung paano gumawa ng kasinungalingan, kasama po itong si Trillanes. Mayroon pong magsasalita ngayon na yung mismong taong naghahatid ng basura na maleta na pera dyan sa bahay ni Trillanes sa Antipolo, magsasalita po sa video na ito. Hintayin po ninyo yun mga kareaksyon. Kaya itong si Trillanes mga kareaksyon, lahat ng kasinungalingan niya, lahat ng katarantaduhan niya, lahat ng ginagawa niya dyan sa may Blue Ribbon Committee dyan. Ako, wala na po mga kareaksyon. Wala na. Ito po, pakinggan muna po natin ito. Hintayin po ninyo ang mga kareaksyon. Ano hihintayin ninyo sa video na ito? Unang-una, yung impostor na BBM, totoo o hindi? Kayo po bumusga doon sa video na ipapalabas ko sa inyo. Pangalawa, tumakas na ba si Martin Romualdez o hindi? O nasa Pilipinas pa? Pangatlo mga kareaksyon, sila na ay nagkakagatan, self-destruction na, kanya-kanya na po mga kareaksyon, takbuhan, kanya-kanyang tago na. Kaya mga kareaksyon, yung pang-apat, hindi malayong, hindi na umabot po ng 2027, yung presidenteng Bangag na yan sa Malacanang at si Sara Duterte na po ang uupo. At itong mga mainstream media na bayaran na yan, makikita niyo sa mga Facebook page sila, puro impeachment ni Sara, impeachment ni Sara, impeachment ni Sara, impeachment ni Sara. Impeachment ni Sara, impeachment ni Sara, impeachment ni Sara. Kahit mga kasinungalingan, ina-highlights po nila. Kasinungalingan Trillanes, kasinungalingan ni lahat ng mga kasinungalingan katarantaduhan nila dyan, mga kareaksyon. At dito rin sa video na ito, mapapanood ninyo. Si Attorney Powa nagsalita na hindi sila nandiyan para matalo. At hindi lang para manalo, kundi para hubaran itong si Trililing. Itong si Trililing, wala na yatang kaluluwang animal na yan. Wala na yatang reputasyon. Wala na yatang dignidad. Hindi ko alam kung anong klaseng animal yan. Gagawin niya lahat, at dito sa video na ito, ipapalabas ko po sa inyo kung gaano takot itong si Trililing kay Sara Duterte. Meron po akong video niyan. Magsasalita po si Trililing. Hintayin po ninyo lahat yan. Hintayin nyo lahat yan. Ito na, tuloy po natin to. Yan na nga ba, matapos ang pasabog ni former Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal, posibleng makalagad na rin daw sa kontrobersya ang kanyang pamangkin na si Congressman Sandro Marcos. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Posibleng idamay ni late Congressman Martin Romualdez ang sariling pamangkin na si Ilocos Norte Representative at Presidential son Sandro Marcos. Di ba nakakahiya yan? Isang pamilya kayo na nagtutulungan 2 years ago, 3 years ago, para kayong hindi mapaghiwalay ng mga bubble gum. Ngayon kayo na, nagbabantaan na. Pag ako, hindi ko kayo papaboyan, ako ilaglag ninyo, sasama ko kayo sa hukay. Parang ganun ang ibig sabihin ng Tambalos, Luceno. Mga kareaksyon, mga walang hiya talaga yan. Ngayon silang pamilya, magtitito, magpipinsan, magkakapatid. Sila na po, unang-una si Amy Marcos, di ba? Kapatid niya yun eh. O, pisan ni Tamba. O, hindi ko alam kung totoong pisan ni Tamba. At pisan ni Tamba dahil anak siya ni Imelda. O, hindi ko lang alam kung asawa ni yung kapatid ni Bongbong sa tatay. Hindi ko alam. Pero ito mga kareaksyon, kalimutan, oy, may AIDS daw si Bongbong, may AIDS. Si Bongbong Marcos may AIDS daw. Wala akong pakalam. Huwag po kayong maniwala doon sa nagkakalat na may AIDS. Huwag din kayong maniniwala sa mga nagkakalat na ganyan-ganyan. Nililito lang tayo ng mga yan. Dito lang kayo maniwala sa Reaction TV PH. Dahil dito, malinaw, lilinawin po natin ang mga malalabong katanungan ninyo, mga agam-agam ninyo sa isipan. Dito pag-uusapan po natin at liliwanagin po natin ang inyong mga naguguluhang mga kaluluwa dito. Yung sinasabi nilang may AIDS si Bongbong Marcos, wala tayong pakialam doon. Kahit 10 pang beses may AIDS yan, wala tayong pakialam dahil hindi yun ang issue. Meron siyang diverticulitis, wala na siya, hanapin natin.
Mga ka-reaction, yung mga ganyang mga issue na kinakalat, sino man na nagkakalat na nasa Amerika, hindi yan ang issue ng bayan. Hindi yung mahilig sa burat si Bongbong, hindi mahilig sa puwet si Bongbong, wala tayong pakialamdan. Hindi natin problema actually yan eh. Ano yan eh, trip niya yun eh. Hayaan natin siya mag-enjoy. Wala tayong, hindi po yun ang problema ng lipunan. Kung meron mang AIDS si Bongbong, kung meron siyang diverticulitis, kung mahilig siya sa burat, mahilig siya sa puwet, wala tayong pakialam dyan. Hindi yan ang problema, personal niyang choice yun. Gusto niyang gawin yun, gusto niyang ganon, gusto niyang tawag din yung pulburon, ayun, problema yun. Dapat talaga alungkatin natin yung pulburon. Dahil hindi natin alam, yung namumuno sa atin ay bangag. O kailangan nating malaman. Kaya nga Supreme Court nagsabi na sumagot sila within 10 days. Pero yung may AIDS siya, may diverticulitis, mahilig siya sa burat, mahilig siya sa puwet, wala tayong pakialam dun. Personal niya yun. O, di ba? Doon siya nag-e-enjoy. Hayaan natin. Basta't importante sa atin. Sana makapagsalita siya na hindi siya bangag, ganyan, yung pagdating doon. Pero yung mga bagay-bagay na masyado ng personal, silang dalawang mag-asawa ay mayroong isang lalaki, tinuturjak nilang dalawa, it's out of power business. Wala na tayong personal nila yun. Choice nila yun. Yung mga nagkakalat doon, huwag natin pakinggan yun kasi pampalito lang yun. Hindi natin lang bayad ang mga animal na yun. Mag-focus tayo dito. Kailangan natin maibalik ang pera ng bayan. Kailangan natin malaman kung ano talaga ang totoo at huwag natin tigilan para sila mag-aaway-away na. At itong mga mainstream media na bayaran na yan na hindi nila inuulat ang katotohanan, hindi nila inuulat yung tinatawag nating oral argument na Supreme Court, iniwasan nila ng mga animal na yan. At iniwasan din nila yung 18 Marines. Marami silang iniwasan yung mga bayarang mainstream media na yan. Alam naman natin na mga may hawak na mga oligarkong mga animal. Kaya dito sa Reaction TVPH mga kareaksyon, patawa-tawa lang tayo dito pero may sense ang sinasabi natin dito. O di ba? Pabor po ba kayo na ang Reaction TVPH ay aabot ng 1 million subscribers sa taong ito? Mag-subscribe ka na. Pero mga ka-reaction, kung hindi ka pa nakakapagpa-member, mag-member ka na dahil napakasarap pong maging member ng channel na ito. Pag member ka dito, ay salaga naman, member ka. O, di ba? Anyway mga ka-reaction, ito na. Nag-aaway-away na po ang mga, itong mga ano na to, mga pamilya. Away-away, 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 away-away. Maganda yan. Healthy yan. Away lang. Magkakabulgaran na po yan. At pagdating ng araw na hindi na matiis ng sambayan ng Pilipino ang ginagawa nilang katarantado ang pambababoy sa atin mga kareaksyon, bigla pong sasabog ang sambayan ng Pilipino, tatakbo lahat yan sa Hawaii. Hawaii. Sa flood control scandal. Laglagan na nga ba matapos ang pasabog ni former Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal, posibleng makalagad na rin daw sa kontrobersya ang kanyang pamangkin na si Congressman Sandro Marcos. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno. I will not allow myself. Posibleng idamay ni Leyte Congressman Martin Romualdez ang sariling pamangkin na si Ilocos Norte Representative at Presidential son Sandro Marcos sa flood control scandal. Since Congressman Sandro Marcos also worked closely with former Speaker Martin Romualdez, do you think there's a risk that Congressman Sandro Marcos will also be implicated? Yes. I think there's a big possibility for that. Remember, I think it was Congressman Ege Erice who pointed out that if the president is there and kung paano nang sinasabi Congressman Erice, mas madaling magnakaw kapag yung tito mo, yung may hawak ng ganito at yung tatay mo na may hawak ng ganito, mas madaling mag-orchestrate. Dagdag ni Kalilong sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, maaaring nag-udyok sa dating House Speaker na maglabas ng statement. Ang pagkakaaresto kay Zaldico sa Czech Republic, ang pagtalakay ng Supreme Court sa mga petisyon laban sa unprogrammed funds, at Yun, mga kareaksyon, nung narinig po ni Tambaluslos na iuwi na si Zaldico dito, bigla na po siya nagsalita. At itong si Bonjing Rebula, bigla siyang naging masyadong malupit kay Tambaluslos. Kasi po yung mga Remula, in fairness, talagang solid Marcos po yung mga yan. Oo, mga Marcos yan. May istorya nung unang panahon. Anyway, huwag natin pag-usapan yun. It's out of power business. Ang pag-usapan natin dito,
kailangan nating i-monitor ang nangyayari sa tatlong yan. Si Tambaluslos, si Jake Cyrus, tsaka itong si Bangag. Kasi mga kareaksyon, sila po ang major player ng nakawan dyan sa ating bayan. Kailangan po nating mamonitor yan at kailangan po nating mareaksyonan araw-araw para mapaalalahanan ng ating ang taong bayan na wag yung AIDS ni Bangag, wag yung diverticulitis ni Bangag, at kung wag yung kumakala na meron siyang kadobol. Hindi, wala. Wala siyang kadobol. Kung meron man mga karya, issue lang yun. Imposibleng makakalusot yan sa mga armed forces of the Philippines at imposibleng papayag sila na ang presidenteng ngumangaw-ngaw dyan sa Malacanang ay hindi yung tunay na Bangag. May mga intelligence tayo dyan, huwag kayong magalala. Pero mga kareaksyon, huwag tayong malito. Mag-focus lang tayo. Saan tayo dapat mag-focus? Yun, yung nagsisipulasan na, nagsisitakasan na. Maganda nga, pagtakas sila, huwag nang umuwi dito no? O si Bangag, pag yan talaga lumipad ng pa-New York yan, wala nang balikan yan. Ang pagtutol ng Office of the Ombudsman sa kanyang paglipad sa Singapore para magpa-check up. Pero hindi kumbensido si Kalilong na walang kinalaman si Romualdez sa mga pagtalakay sa national budget. Hindi mo po pwede sabihin na wala kang ano. Pag sinabi mo yun, ibig sabihin, wala kang ginagawa. Bilang isang speaker, you're not being informed. So, nasa ng mandato mo, no? And kung halimbawa, pinabanggit naman yan na sa Tacloban, wala siyang inilagay doon na mga projects. I think Martin Romualdez, being a seasoned politician, is not going to be that ignorant mo na ilalagay niya yung mga proyekto doon sa mismong pagwate niya. Paniwala rin ni Kalilong na maglalabas pa ng mga pahayag si Romualdez sa Siyempre, ang mga magnanakaw yan, nakaplano na yan. Huwag kayong maglalagay kasi gusto niya maging presidente ang gagong yan. Gusto niya maging presidente. Huwag kayong maglalagay ng ghost project sa Tacloban. Huwag kayong maglalagay ng ganyan-ganyan. Pag nakalkal yan, puputukan ako. Sa Bulacan, dun sa Bulacan. Di ba? Siyempre, may utak din yan kasi abogado nga yan Kaya lang, ang putang ina, puro pagnanakaw na sa utak ng mga pamilyang yan. Puro mga magnanakaw. Sabi nga ng Pangulong Duterte, mag-ingat kayo. Kapag nakabalik ang kan na yan, magnanakaw ang mga animal na yan, mga demonyo yan. mga susunod na araw. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionario News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago. Teka lang. May tumatawag. Nagre-ring ang phone. Krililing Castro! Tagapagsinungaling ng Malacanang, Krililing Castro! Krililing Castro! Oh, hello, sino to? Nako, ba't ngayon ka lang tumawag, Brad? Oh, kumusta? Okay. Kausap ko po ngayon mga kareaksyon si Sandro Marcos. Kausap ko si Sandro. Oh, anong kumusta yung tito mo? Tumakas na, umalis na. Oo, hindi nila alam close tayo Oo. Naayos na ba lahat? Yung mga pera na ilipad na sa ibang bansa? Naitago na ba lahat? Naitago na yung mga pera? Hindi na makikita sa bangko yan, di ba? Nasa maleta. Private lane. Dinaan sa Bitcoin. Saan dinaan? Ano ba? Okay. Ay, walang hiya ka. Akala ko ikaw si Sandro Marcos. Walang hiya ka. Mga ka-reaction, dito pala yung nagtitinda ng pulburon, yung merong chocolate flavor, ganun, vanilla. Ayoko na ng pulburon, ayoko na. Nakaka-diabetes yan. Dalhin mo sa Malacanang yan. Para mamatay na lahat ng nandusan ng diabetes. Dagdagan mo ng sugar. Sige, bye. Kala ko si Sandro Marcos. Yung pala nagtitinda ng pulburon. Pinapunta ko na ng Malacanang. Joke lang po yun, joke lang yun. Eksklusibong balita. Hoy, nabalitaan mo na ba? Ano? Galit yan. Galit yan? Ano? Balitaan mo na ba na itong magpinsan gumagawa na ng hakbang kung paano mapatumba yung isa't isa sa kanila. At may mga balita pa na idadamay na ni Martin Romualdez si Sandro Marcos at Lisa Araneta Marcos. Abaw! Pag tinamaan ka nga naman ng karma talaga no?
Talagang ang hirap talagang kawawa ka eh. Sa bagay deserve nyo naman yan. Sa totoo lang hindi naman kabayaran na makulong lang kayo, no? Ang nakikita ko sa galit ng taong bayan, mas gusto nilang mamatay kayo kaysa makulong kayo. Yun ang kagustuhan nila dahil sa ginawa niyong pagnanakaw sa kaban ng bayan, at dahil dyan maraming mga kababayan namin ang mga namatay. No? So yun mga banateros, etong magpinsan ay ano na daw, alam mo na yun, panoorin nyo sa YouTube channel ko, andun naka-upload sa J. Guevara TV, doon yung mapapanood yung Punta na po kayo dun sa channel ni Sir Jer Guevara. Yung mga doon niya. Nagbabanatan na daw po siya, si Martin Romualdez, tsaka itong si Bongbong Marcos. Alam naman natin yun. Mga reaksyon, ganito po kasi yan. Akala kasi nila ng mga animal na yan, mga putang inang yan, akala nila hindi sila mahuhuli. Akala nila dahil binusog nila lahat ng mga matatakaw sa pera, di ba? Don Gonzales, kumusta ka na? Si Barbers, yung asawa mo, sa party, merong mga milita, di ba? Di ba? Sino pa yan? Makakarma kayong lahat, mga animal kayo, susunod kayo lahat kay Jacob. Eto mga ka-reaction, nakala kasi ng mga animal na yan, kakayanin nila si Digong. Akala nila, kakayanin nila ang mga Duterte. Bakit? Kasi akala nila, kakayanin nila ang taong bayan na patuloy nilang maloloko dahil sa kanilang mga hayuda, sa kanilang mga AIX, AKAP, akala nila yun ang solusyon at akala nila yun ang sikreto para lamang itong si Tambaluslos ay maging presidente. Yun ang ginawa nilang playbook. Yun ang ginawa nila, yung pipirma, yung people initiative, akala nila yun. Yung i-revise nila yung constitution, constitutional convention o constitutional amendment, akala nila kakayanin nila ang taong bayan. Nagkamali sila kay Digong. Nung ipinadala nila si Digong sa dahig, mga ka-reaction, bago natin ituloy to, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Oo, pinadala na nga si Digong doon sa dahig. Hindi ka pa rin nakakapag-subscribe dahil dito mga ka-reaction. Hindi po tayo nagsisinungaling dito, hindi tayo katulad ng mga bayarang mga mainstream media na hindi po nila pinalabas yung oral argument ng Supreme Court daw. Saka yung 18 Marines, hindi po sila nag-focus doon. Nag-focus sila, Sara Duterte, 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 mga animal na mainstream media na yan. May, siguro kasama sila sa payroll, no? Anyway, mga ka-reaction. Anyway, eto. Mga ka-reaction, eto po. Akala nila kakayanan nila si Digong. Akala nila kakayanin nila si Sara Duterte. Nagkamali sila doon. Bakit? Dahil ang taong bayan hindi na po sila tanga. Natalo nga sila sa midterm election, no? Ngayon, eto ang malaking problema nila ngayon. Habang naglalabas sila ng ebidensya labang kay Sara Duterte, sila po ang napuputukan. Yung director ng AMLA, walang hiya ka. Hindi ka naman mukhang baboy, pero ang taba-taba mo. Illegal lahat ng ginawa mo, gago ka. Harap ka sa patong-patong na kaso. Hindi. Hindi ka harap sa patong-patong na kaso. O pakitanggal po sa record yung patong-patong na kaso laban doon sa mukhang baboy. Ay, mukhang baboy. Hindi siya mukhang baboy. Para siyang, basta, alam nyo na yun. Matakaw. O, di ba mga ka-reaction? Ito, dito muna tayo. Tama na, Sir Jay, tama na. Tayo nila na kami naman ang magpresenta. Ito ang pinakamalupit, mga ka-reaction. Pakinggan nyo to, ito yung sinasabi ko. Ito yung sinasabi ko. Si Atty. Powa na to. Ito na. Na kami naman ang magpresenta ng aming ebidensya para pabulaanan lahat ng mga lumalabas ngayon laban sa ating Vice Presidente. Well, the defense team is not here to lose, hindi ba? So, binuo kami, we only have one target. It's not just to win, but actually to show the general public and the people of the Philippines na walang katiwalian, na walang katotohanan sa mga ikangay katiwalian na binabato sa ating Vice Presidente. And when we talk about vindication, last year, diba, tinatanong kami, do you feel vindicated with the Supreme Court decision? Kami mismo nag-admit na hindi kasi wala pa tayo sa merits. So maybe only that time will the Vice President feel vindicated, no?
And that's what we're here for. We're here to protect the rights of our client, and we're here to show the evidence. To Yung present pong the evidence. napakabilib po ako dito kay Atty. Poa, gusto ko pong kumuha ng kanyang mga sekreto. Bakit isa siyang, alam po ninyo, para siyang isang spatter, para siyang isang napakalupit na bilan, pero napaka-calm niya. Napaka-calm niya. Isa siyang napakalupit na parang sharpshooter, pero kalmadong-kalmado lang siya. Di ba? Kalmadong-kalmado. Ano kayang kinakain nito? Yung alam mo yung teacher mo o yung kaibigan mo na napakakalmado niya pero pag nagsalita siya kinakabahan ka. Balita ko nga po nakita siya ito nakasalubong siya ni Trililing. Si Trililing daw na inimatay eh. Naglalakad yata sila sa Kongreso, biglang nakasalubong ni Trililing si Atty. Poa. Si Trililing parang alam mo yung mga aswang sa mga pelikulang Pilipino na yung aswang. Oo, nakita niya yung may dala-dalang bawang ganun. Yung aswang biglang ganun. Kaya mga ka-reaction, dito pa lang, makita pa lang ni Trililing ang pagmumukha ni Atty. Poa. At ditong yung tinago niya yung asawa niya, si Luistro, kulang ang pera ni Sara Duterte sa kanyang salin. May hinahanap kayong 8 million, yung kay Luistro, hindi pa niya binigay. Kulang, di ba? Magbayad ka. Baka yung asawa magkakakaso na naman yan, bahala kayo. Ano ba yung hilig ng asawa niya? Yung kaso ng asawa niya, di ba? Alam niyo na yun. Non-bailable yun. Oo, nako. Masyadong manyakis daw. Di ba no? Anyway, mga ka-reaction, itong si Atty. Poa, hindi raw sila narariyan para matalo. Hindi lang para manalo, kundi para hubaran itong si Trillanes na itong si Trillanes ay talagang mahilig sa burat. Ay, sorry. Pakitanggal po yung burat sa recording of the legislation. Tuloy natin. To test the evidence of the prosecution and to show the Filipino people na hindi corrupt ang ating Vice Presidente at walang katiwaliang ginawa ang ating Vice Presidente sa kanyang termino. In any case, we do understand that along with the legal, this is also a political matter. And that's why as much as I can, and the defense team can, we try to, oblige certain interview requests para lang ma-explain sa public generally. Para lang hindi magkaroon kaagad ng misconception dun sa mga nangyari. But we're too far from that. Tingnan muna natin kung anong magiging desisyon ng ating House of Representatives ukol dyan. At kung magkaroon man ng, you never know, sabi nga ng Senate, they will start, diba, the trial forthwith, kaagad, pag umabot sa kanila itong articles of impeachment. So, pinaghahandaan talaga ng defense team yan sa ngayon. Because that has always been our position. And we have to be and I think the members of the House also understand that is our position. We filed a petition before the Supreme Court and we have to maintain and be consistent with that position. Sa amin, that's our position. From the members of the team, again, it's the same Kung pumunta kami doon, it will be inconsistent with our position. And even if it wasn't, wala din naman kaming magagawa doon because again, our role is only to assist. We are the client, no? We can, or the respondent in this case. We are not even allowed to cross-examine, which is okay because again, what we're saying is, if it does go to trial, let's wait for the trial. Hintayin na lang kami mag-cross-examine so we can unmask, all these witnesses against the Vice President and show you kung ano ba talaga ang nangyari dito sa mga aligasyon na ito. Business as usual, ang ating Vice Presidente, I really admire her strength throughout all this. It's been happening since, I think, 2023 na parati siyang may atake. So, and I've seen it up close when I was with her. So, kilala niyo naman ang Vice Presidente natin. She's just business as usual. She's going about her business, dito sa OVP. Sinisigurado lang niya na tuloy-tuloy ang mga proyekto ng OVP. At pagdating naman dito sa mga problemang legal, nandito naman ang defense team niya na binuo niya maaga pa para sigurado na siya na madedepensahan siya ng tama kung sakali mang umabot tayo sa impeachment trial. Yan na po sinasabi natin mga ka-reaction. Grabe po nangyayari talaga naman. Excited na po itong si Atty. Poa na talagang hubaran itong si Trillanes. Lahat ng kanyang kasinungalingan, katarantaduan, kademonyoan. Talagang humanda ka kay Atty. Poa.
Sir, ano pong reaction nyo sa... Ito mga ka-reaction, ito sinasabi natin. Ito, sinabi niya na alam niya ang bahay ni Trillanes. Naku po, tanginang yan. Dito na madadali si Trillanes. Naghahatid ng maleta o mga naka-envelope. Hindi natin alam. Pakinggan po natin mga ka-reaction. Oy, Trillanes, manood ka dito. Demanda mo na yung mga to para magkaalaman na. Ha? Demanda mo na to. Reaction nyo sa sinabi ng Trillanes, nagsisinungaling kayo tapos lahat daw po kayo ay sasampahan ng kaso? Sa akin, sir, dahil ako yung driver dyan palagi sa pagbabasura din, masasabi ko lang sa kanya, kay sir, nagrespeto ako dyan, kahit nakapikit ako, sir, alam ko yung bahay niya, yan sa Antipulo. At huling nag-deliver ako dyan, kasama ko si Mark Tiksay, noong 2025 na. May huli ka akong dyan, dineliver sa bahay niya. At lahat ng mga akusasyon sa kanya ay totoo. Totoo lahat yun, sir. Huwag siyang magsinungaling sa amin dahil kitang-kita namin lahat. To be clear, sir, sino yung pinadeliveran natin sa Antipolo? Si sir, Antonio Trillanes, former. So, pwede malaman kung magkano? Yun, sir, yung portable coupon, envelope. Siguro, sir, naglalaman ng 10M yun. Mga ilang beses yun, sir? Sa ako, sir, isang beses akong nag-deliver doon, yung last. Tapos yung mga kasama ko, nag-deliver din sa kanya. So, hindi niya may pagkakaila yun. Kung ano lang yung totoo, kahit pinapasinungalingan niya yun, huwag siyang magsinungaling, sir. Huwag kang magsinungaling. Dahil totoo lahat yun. Yun ang totoo dun, sir. Sir, gaano ninyo kakilala si dating Senador Trillanes? Bilang isang Navy, sir, kilala namin yan, pumutok yung Magdalo nung araw, 2003. Yun, doon namin siya lubusang nakilala, sir. Kasi siya yung isa na nagdala doon sa Magdalo na yun. So hanggang naging senador siya, sir, kilala namin siya. So yung respeto namin, napakalaki, sir, ang respeto namin. Ang nilalad lang namin dito ay yung pawang katotohanan lang na kuha namin sa kanya. Kaya huwag niyang pasinungalingan yon dahil totoo lahat yun, sir. Ang taas daw po ng respeto nila kay Trillanes nung unang panahon. Pero na-disappoint daw sila mga ka-reaction dahil si Trillanes ay talagang daig pa ang demonyo. Kunyari, anti-corruption pero tumatanggap ng naka-envelope, 10 million kada envelope. Alam niyo yung bahay ni Trillanes, ano gagawin natin doon? Ito na mga ka-reaction, kayo na po ang umusga. Ito ba ay double, triple o talagang si Bangag ay patay na? At ito ay isa lamang kadouble. Bigla siyang tumangkad eh. O, tingnan po yun. Anong height ni BBM? Bakit matangkad siya? Anong nangyari? Oh, 'di ba? Parang yung yung demeanor niya dito parang iba eh, 'di ba? Palagi nakasuot siya ng long sleeve. Nasanay na ko na naka-short sleeve. Ako lang ba ang nakapansin sa kanya, oh? Bigla siyang tumaba, bigla siyang naging fresh, bigla siyang tumangkad, bigla lumaki yung katawan niya. O, yan, oh. Tapos parang hindi niya pinapansin si Palaka. O, di ba? Parang hindi siya sanay maglakad kasama si Palaka. O. Nakaiba yung lakad niya eh. Iba yung karakas niya eh. Parang napakalakas niya eh. Di ba yung mukha niya parang hindi siya. Di ba? Oh. Kaway ng kaway, wala namang kumakaway. Ano ba yan?
kaway ka ng kaway, wala namang kumakaway sa'yo. Pilit kang gumaganyan, ganyan ka ng ganyan habang naglalakad ka. Eh, wala namang kumakaway, mga ka-reaction. Puro lang siya. Ganun lang ng ganun. Di ba? Wala namang kumakaway. Para siyang tanga. Oh, di ba? Ginamit ko yung pako kasi may granada. Ito ang Pangulo Duterte. Ito pinakamalupit, mga ka-reaction. Ito yung pinakamalupit sa Davao. Oh, tinadyakan. Wala mo lang katuturan DDS, puro man yan sabi-sabi lang. Mga kasama din ni Duterte siguro. Siya umano ang nasa likod ng kinakatakutang Davao Death. Tama na. Kinatatakutan eh. Mahal na mahal siya sa Davao. Oh. Mula kay PBBM hanggang COA at AMLAC, isa-isa silang binwentahan ni Vice President Sara Duterte. Nako, ito na yung sinasabi natin, ang reaction. Wala na, tapos na sila dito. Panurin po natin. Isang araw matapos ang ikatlong impeachment hearing sa Kamara. Ang detalye sa agenda report ni Ched Gatchalian, nag-uulat ang live mula sa Makati City. So, Ched, ano na ang mga sinabi ni VP Sara? Corina, muling binanata ni Vice President Sara Duterte ang Marcos Jr. administration isang araw matapos ihayag sa House deliberations na hindi umano nagtatali ang bilyong pisong bank transactions ni VP at ng kanyang asawa sa kanyang salin. Mayroon na ring tugon ang legal team ni VP sa mga pasabog ni former Senator Antonio Trillanes at sa mga records na inilabas ng AMLAC. Sa isang pahayag, sinabi ng bise na habang lumalala ang umano'y pang-abuso ng administrasyon sa mga institusyon ng bansa para sa politika, mas nahalata raw na takot itong managot. Si PBBM din daw ang sumusuporta kay former Senator Antonio Trillanes IV na anyay wala pa ring pinagbago ang naratibo. Tinawag din ni VP Sara na low bender ang Kamara na tumatanggap umano ng mali-maletang pera at lumalagpas sa limitasyon ng constitutional powers nito. Hindi rin nakaligtas ang Commission on Audit at ang AMLAC sa buwelta ng bise. Simple lang daw ang sagot ni Duterte sa lahat ng aligasyon, malinis sa kanyang service record at wala raw siya naging kaso ng korupsyon. Ang mensahe ni VP sa publiko, huwag umanong magpalinlang sa ingay ng impeachment habang wala pa ring sagot sa flood control controversy. Sa isa pang pahayag, inanunsyo ni Duterte na hindi na matutuloy ang nauna niyang biyahe dahil sa last minute daw na pag-aproba ng palasyo. Pero ang hirit ni VP sa Malacanang, abangan ng kanyang bagong request. Sabi ni Attorney Michael Poa, ang spokesperson ng defense team ni VP Sara, kailangan maging maingat sa pag-interpret ng transaction details na ipinakita ng AMLAC sa House hearings. Suspicious transactions does not equate to any wrongdoing or unlawful activity. Perhaps the bank thought or tagged it as suspicious, so umakyat sa AMLAC. Hindi naman ibig sabihin nun, illegal na kaagad or may money laundering na kaagad. Umabot sa 6.7 billion pesos ang na-flag na transactions based sa report ng AMLAC. 3.7 billion pesos ay sa accounts ng bise at 2.9 billion pesos naman sa kanyang asawa. May tugon din si Poa nang tanungin kung kilala ba ni BP Sara si businessman Samuel Uy, ang inakusahang drug lord umano ni Trillanes na nagbigay raw ng milyong-milyong pera sa bise. As to her personally knowing Samuel Uy, hindi namin napag-usapan pa. It's public information naman na kaibigan talaga ni PRRD si Samuel Uy. As to the allegation of him being a drug lord, that's merely an allegation, no? So we shouldn't conclude anything out of that. Wala rin daw sa impeachment complaints ang ilang aligasyong nilabas sa House deliberations. We're not naive, hindi ba? We have observed what's been happening sa committee hearings, pagpapalabas ng iba't ibang subpina para kumuha ng mga sinasabi nilang ebidensya, kahit ang mga ito ay hindi naman bahagi ng dalawang impeachment complaints. Una nang sinabi ni House Committee on Justice Chair Congresswoman Jervil Luistro na tila lagpas na sa kinakailangang standard para magkaroon ng probable cause ang mga ebidensyang hawak nila. Corina, ang hamon ng defense team ni VP Duterte, pagbotohan na ng komite ang impeachment complaints dahil kumpiyansa naman daw sila na mananalo sila kung maiakyat man sa Senado ang impeachment case. Sabi pa ng defense team, we are not here to lose. Corina? So, Ched, wala pa ba ang mga
Halimbawa, pleadings, manifestation o yung mga counter-arguments ang depensa as of now laban sa mga akusasyon sa bise? Yan yung paulit-ulit natin na tinanong kanina sa defense team. Talagang maingat sila. Pero sa ngayon, hindi pa daw nila masasabi na wala pa silang magiging manifestation. Waiting game pa sila sa developments ng mangyayari sa mga House hearings. Pero lumalarga na rin yung petition naman nila sa Supreme Court na kung may question sa nature ng proceedings ng House na una nilang tinawag na mini trial. Corina? So ito ay sa Senate trial pa talaga kung sakali. Doon sigurado ilalabas nila yan. Yun ang sinasabi nila na parang ang dating nga ay talagang doon yung game face on ng defense team. Talagang hinihintay na nila dahil doon daw nila matetest kung tunay ba o may credibility ba yung mga evidence na present sa mga nagdaang House hearings at sa darating pang House hearings dito. So, Ched, sa April 29, ano naman ang mga maaasahan ng legal team ng VP? Sa April 29, sinasabi na pag-uusapan yung di umano'y grave threats kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Liza Marcos at kay former House Speaker Martin Romualdez. Pero in terms of expectations, sabi sa atin ng defense team, wala pa silang gaanong maasahan dahil may mga surprise na mga evidence, na mga alegasyon na lumalabas dito sa mga House hearings. Pero ano man daw yung lumabas, handa silang sagutin ito. Ngayon mukhang malilimitahan yung magiging mga press briefing nila, mga panayam, dahil sabi sa atin ng defense team, ayaw nilang magkaroon ng trial by publicity. Balik sa iyo, Corina. Maraming salamat, Ched Gatchalian. Binira ni Vice President Sara Duterte ang palasyo dahil sa naudlot ng travel sa 5 bansa. Ito mga ka-reaction Ang usapin dito yung travel Pinagtitripan talaga si BP Sara Bibigyan siya ng permit yung last 2 minutes. Puwelta naman ng palasyo, kung gusto niyang mag-world tour, edi ibigay ang ni Vice President Sara Duterte ang palasyo dahil sa naudlot ng travel sa 5 bansa. Puwelta naman ng palasyo, kung gusto niyang mag-world tour, edi ibigay ang hilig. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Sa gitna ng naungkat na bilyon-bilyong pisong transaksyon sa bangko at hindi raw tugmang yaman sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, babiyahe sana si Vice President Sara Duterte sa 5 bansa ngayong araw hanggang May 15. Kabilang sa kanyang pupuntahan ang Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. Pero naudlot yan. Sabi ng bise, last minute inilabas ng Office of the President ang kanyang travel authority. Kaya sa isang Facebook post, sinabi niyang nabago ang kanyang plano. Naging alanganin daw kasi ang pagpayag sa biyahe niya sa ibang bansa. Magsusumite na lang daw siya ng bagong request. Panawagan niya, bilisan sana ang pagproseso ng mga dokumento para makapaglaan pa siya ng oras sa paghahanda sa biyahe. Tiyakin din daw sana ang confidentiality at paghawak ng mga sensitibong dokumento. Malaking tulong aniya na mapanatili nito ang epektibong security arrangements. Hirit pa ni VP Sara, God save the Philippines. Buwelta naman dyan ng Malacanang. Normal ang pagbibigay ng travel authority sa bise isang araw bago ang biyahe niya. Ganyan ba ang gusto niyang palabasin? Wala pa sa record na kapag siya'y nag-request ng pagbabakasyon or personal trip ng mahabang araw or mahaba na panahon na siya'y tinanggihan. Palagi, normally, nangyayari po ang pagbibigay sa kanya ng travel authority a day before. Pagdating sa confidentiality, public servant si VP Sara. Kaya banat ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi po maitatago ang mga bagay-bagay na nais niyang itago. May mga bagay na dapat nalalaman ng publiko. Banat pa niya, dapat bang bumiyahe sa panahon ngayon na may krisis sa Middle East at may bilyones na issue si VP Sara? Kung kayo ang tatanungin, kung kayo ang Vice Presidente, nararapat ba na magbakasyon? Kung yan po ang nais niya na magbakasyon at mag-world tour,
Si Bangag nga, parang araw-araw nasa alapahap siya eh, di ba? Parang araw-araw wala siyang okay lang, di ba? Ganun eh. Tapos si BP Sara, grabe ka naman, krililing. Ibigay ang hilig. Hindi rin dapat issue rito ang pagbibigay ng travel authority. Ang issue raw, bakit biglang may change of plans si VP Sara? What made her change her mind is the 6.7 billion question. Pero hindi na raw kailangang magbigay pa ng mensahe ang palasyo sa bise. Sabi nga natin, ibigay ang hilig ng walang ligalig. Nagbabalita mula sa Frontline. Ang galing eh, no? Meron pa siya mga patutsyadang ibigay ang hilig na walang ligalig. Ikaw mahilig. Itinuro ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na anya'y nasa likod ng mga paninira sa kanya. Sa kabila niyan, tingin ng ilang kongresista, imposibleng hindi akyat sa Senado ang impeachment complaint ng bise. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Isa sa mga naging sentro ng pagdinig kahapon ang tila mahiwagang kahon na dinala ng Bureau of Internal Revenue. Di ba? Meron pa silang mahiwagang kahon. Pera o kahon. Di ba? Malupit sila. Sa Kamara, naglalaman yan ng mga income tax return ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Mans Carpio. Pero ang mga kongresista na pagdesisyonang hindi ito buksan. Giit kasi ng BIR sa ilalim umano ng batas, pwede lamang itong ilabas. Hindi nila napagdesisyon ng hindi nila bubuksan. Hindi pumayag yung BIR na buksan. hindi sila nagdesisyon. Gusto nilang buksan yan, kaya lang yung BIR sabi, wag, bawal. Labag sa batas yan, bawal. Nakatip nga yan eh. In aid of legislation at sa loob ng executive session. Pero kahit pa hindi nabuksan ang kahon ng BIR, sobra-sobra na raw ang lumabas na mga ebidensya para iakyat sa Senado ang impeachment case ng bise. The AMLC report, pag binangga mo doon sa SALN, it says a lot of things. No? Given the weight of the evidence presented yesterday, I think nasatisfy na ang threshold ng probable cause. Baka nga nalampasan pa with the weight of evidence. Si Akbayan Party List Representative Shell Jokno naman, tinawag na smoking gun ang mga lumabas na ebidensya laban sa bise. Yung lumabas sa mga report ng AMLA, kukumpara natin sa mga dineklara niya sa kanyang SALN. Napakalaki ng pagkakaiba. Yung discrepancy ito ay isang smoking gun na at least insofar as probable cause is concerned. Si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon nga, desidido ng may matibay na basihan para sa ground the betrayal of public trust. Yung 1.5 billion na pumasok doon po sa kanya pong account over the course of several years, sobrang layo po nito. Doon sa 88 million net worth. Doon pa lang po, mabigat na pera po para ho ma-establish yung probable cause over unexplained wealth. Binweltahan naman ng kampo ni VP Sara ang mga paratang sa hindi umano tugmang SALN at mga ari-arian ng bise. Talagang ito ay matransmit sa impeachment court. We are confident that we will be able to show na walang katotohanan yung hindi nagtutugma. But I'm also not saying na kasinungalingan yung mga present kahapon. The way it's presented, doon tayo magkakaroon ng pagkakataluhan. Kung accurate ba. Samantala, sa ilang taong pagiging kritiko sa mga Duterte, tila vindicated o nalinis na ang pangalan ni dating Senator Antonio Trillanes. Sa 19 kasing random na piniling financial transaction sa kanyang affidavit, lahat yan nagtutugma sa inimbestigahan ng Anti-Money Laundering Council. Sa kabila niyan, patuloy pa rin pinabubulaanan ng bise ang testimonya ni Trillanes. Isang dekada na raw nitong pinapakalat ang anyay hindi naman kapani-paniwalang storya. Sabi ng bise, sa loob ng 10 taon, hindi raw nagbago ang naratibo ni Trillanes. Ang tanging nagbago lang daw ay ang makinaryang backer niya. Si PBBM na hindi raw mapilit magpa-drug test. Ang law benders umanong mga miyembro ng Kamara. Ang Commission on Audit na tinatimingan daw ang pag-issue ng dokumento sa political attacks. At ang AMLAC officials na tumatanggi raw linawin ang mga aligasyon laban sa kanya. Sa April 29, muling gugulong ang impeachment hearing kung saan pag-uusapan naman ang aligasyon ng pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos.
nagbabalik Nako, hindi po talaga sila titigil, no? Hindi sila titigil. Nako, ito na nga yung mga amon nila, nagtuturuan na Nagtuturuan na po si Tamba. Anyway, mga ka-reaction, maraming salamat muli sa pagsama niyo sa napakagandang reaction video na ito. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang bawat video natin. Ako po! Panalo na po! Duterte! 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 Love you all. Shukran. Ako, mga ka-reaction, sinasabi natin. God bless you.